May isa pang nag-announce pero siya raw hindi raw tatakbo. Nag-post na kasi si Senador Bam Aquino na isa sa mga possible daw na makatandem ng standard bearer ng oposisyon sa 2028 na hindi siya tatakbo sa pagka-vice-presidente. Bukod kay Aquino, may ilan pang pangalan ang matunog na maging katandem daw ni dating VP Leni Robredo. Isa na riyan si Senador Risa Ontiveros, pati na rin mismo si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakdang makipagkita sa kanya. Si Senador Erwin Tulfo naman, wala rin daw interes na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Ay, Pero alam mo, parang lahat naman to puro assumptions pala. Oo, kasi bien, pwede naman palutang. Pero natatawa kasi Pwede ako ring kay palutang. Erwin kanina. Yung todo tanggisa na. Kahit daw silang dalawa na lang ni Leni matira sa... Pag daw sila lang natira sa buong mundo, baka pa daw. Pero parang hindi daw niya iniisip. Kakausapin natin si Erwin very soon. Malay mo, Presidente Erwin, tingin mo. Presidente. We'll talk to him soon, dahil kailangan niya umikot din sa mga utang na yan sa pag-ikot sa mga shows ng One News One. Well, kanina sabi ni yung political strategist mga kapatid na si Alan Herman, too early din daw kung tumakbo si Senator Bam Aquino. Sabi niya, he should sit this one out. Yeah. Okay. May long take episode na si ating Tito Patrick Paes na nag-interview kay Relly Herman. Puntahan niyo po sa One News, One News Facebook at YouTube. Panoorin niyo yung kabuuan, matutuwa kayo. Kasi parang ihuhulaan niyo kung sino yung mga tinulungan niya nung mga nakalipas sa eleksyon na nanalo at natalo. Oh, okay. Tapos tingnan niyo yung storya tungkol kay Mayor Joy Belmonte kung paano yung naging tulungan para magbago yung persona politically. So, panoorin niyo po yan, ha? Pinopromote ko kasi natuwa ako. I was watching it, yung kabuuan kanina. I was reviewing it. So, okay po yun. Okay! So, pakinggan natin ang sinabi ni Erwin bago natin puntahan ang iba pang balita. Ito na pag-usapan namin, they don't have plans to run for higher office. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni, at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita. Yan po si Senator Erwin Tulfo. May isa pang Tulfo. Yes. Si Senator Raffy Tulfo. Yes. Abay, hindi natin alam. Baka may biglang mga dark horse na lalabas. Hindi ba? May ratings eh. Nakita niyo? Sino may mga numero. Pero syempre, para po dun sa ibang mga government officials at mga politiko, too early para mag-anunsyo sila. Ibang kaso naman kasi yung kay VP Sara Duterte, baka kasi may kasama yung timing at strategy. Hindi naman natin kailangan na maging expert para ma-realize yan. Kaya rin lumulutang yung mga pangalan ng mga Tulfo, mga kapatid, o yung Tulfo name. Kasi marami ding mga strategists nagsasabi na siguro a strong candidate or strong tandem is yung isa ay talagang ideal para sa mga idealistic. So, katulad ni Leni Robredo, tapos sasamahan mo ng may masa appeal, which is yung mga Tulfo. Yan ay kung hindi na hesitant si dating VP Leni. Kasi kung matatandaan natin, noong 2022 presidential elections, kaya daw medyo matagal nakapagsimula at nakapagkasa ng kampanya yung grupo ng Pink Lawan, dahil, alam mo, may kumbinsihan pang nangyayari. Mukhang Sino ganun bang din magiging ngayon standard bearer natin? Oo, kasi ilang beses na Dali. niya sinabi. I mean, the latest din, kausap natin si Mr. Butch Abad, di ba? Sabi na, as of now, hindi talaga pa rin. So, titingnan daw nila kung pwedeng masahiin. Maaga pa nga kasi katulad yan, may nagdeklara na, di ba? So, kailangan mag-recalibrate sa mga survey kung sino yung mga tututukan na, di ba? So, doon natin malalaman kung sino yung posibleng maglaban-laban.